Hindi, napapanood kami eh. Ang pangit naman yan. Kanya ba ba? Dapat binababago. Hindi, actually, video yan. Hindi, video yan. Monitor yan. Monitor lang. Signabo ng mata mo, screen yan. Ano ko, hindi naman totoo yan. Pinapromote nila. Oo, ganyan sila Ang magtrabaho. pangit naman dito, kumakain tayo tapos merong nakaharap na na nagpapadentist na ayun, oh, ayun, nakuha na niya. Ang laking tinga. alam na yung mga... Ang laking tinga, men. Lagi ka dito, no? Oo, lagi ako. Oo, usapang ano tayo, buhay Canada, men. May tanong ako. Ayan. Ilang taon ka na dito? O, wag mo na sabihin, sige. Ito na lang yung tanong ko sa inyo. Baka malaman nila. Baka itong dalawa hindi applicable yung tanong dito. Dito lang ang kwento. Oh, ito lang. Dito lang. Ito lang, Pwede dito. Oo. Ano yung pinakamahirap na experience nyo na naranasan dito sa Canada? Work-wise or... Lahat. Personal. Tsaka sa trabaho. Umauna ka na, Papa P. Pinakamahirap sa akin. Pagdating namin dito. tol! Pag-land namin dito. Eh, outfit check. Hindi, yun nga. Pagdating namin dito, talagang, kumbaga, sa apartment, walang zero, walang gamit, walang kama, walang lahat. Tapos yung Ay, oo, isa yun, di ba? Kasi yung iba kala nila pag nag-rent na sila ng apartment, kompleto na, hindi. Oh, pero meron naman yung yung furnish. Kaso may kamahalan. Siyempre doon tayo sa low budget na. Doon muna tayo. Tapos maghanap ka ng mga gamit. Siyempre, kami noon una namin tinignan is bed. Kasi yun yung di ba? Hindi ka naman Pinaka-importante eh. I mean, makakatulog ka pero hindi ka. Sa karton, men. Wala din karton eh. Yan tuloy, nag-iisip na siya ka ng sabihin. So, bed. Wala. Tapos yung sa trabaho. Siyempre, may maraming trabaho. Oh. Hindi ka mapili. Pero yun. Eh, men, di ba, nung first mo dito, sige. Ang trabaho ko noon is nasa kitchen ako. Tapos at the same time, part-time ko pala yung sa kitchen. Pero yung full-time ko, dito na, kung saan ako nagtatrabaho. Doon pa rin, di pa So, ako double umalis. job ka rin. Tapos nung medyo napagod na ako sa kitchen, nag-Uber ako noon. Delivery boy ako noon. Hanggang ngayon naman. Kaso noon, ang gamit ko is scooter. Biloy mo yun, kahit umuulan, umaraw, nag-i-snow. Hindi, ito, nag-i-snow sa downtown. Hindi ka pwedeng tumigil kasi nag-aaral pa yung partner mo. Kasi once you nag-stop ka, Yung income kulang. Oo. Kasi nakabudget na yun eh. Oo, no? Yung mga bilis tuloy-tuloy, hindi ka pwedeng mag-stop. Tapos ayun, nung nakagraduate na si Medyo, unti-unti medyo nakaka-LL na. Medyo okay na. Okay na. Hindi ka na Siguro masyado. kasi lagi kang nasa States ngayon. Yan eh, okay. Hindi, mga 2 years. Hindi, kasi yun yung... Namumundo ka na rin. Hindi, totoo naman. Pagdating mo kasi dito sa Canada, back to zero talaga. Kasi kung mapili ka sa trabaho, wala. So, handa ka, anong pumunta ka dito? Eh, galing na tayo sa barko, kaya sanay na tayo sa hirap. Kaya parang hindi ako na culture shock. Parang yung sa trabaho lang. Pwede mo na kagad. Okay, hindi ka na. Prepared na. Para sa akin yun lang. Si Papa, si Ninong Ray. Ninong Ray. Yun ang Ray, yan. Iba rin yan. Alam ko yung kaya pa. Hindi ito, alam ko rin yung kahirapan. Sige, share mo. Nahirapan niya nung umalis siya sa Pinas. Yun eh. Hindi. Same din nung sa kanya nung una, yung walang laman. Buti nga nandiyan kayo eh. Nakiram kami isang plato, isang kutsara, isang tinidor, at isang baso. So share kami. Isa lang pinahiram mo. Hindi kasi lang din naman sila noon, dalawa lang. Men, sakto lang din sa amin. Sakto lang. Dalawang kutsara lang din. Oo. Dalawang Kaya nga buti piniram nila yung isa sa amin. Oo. Kaya meron silang isang plato sa amin. Kinuha mo sa amin pa. pa. Kinuha mo pa yun sa kanila. Pero wala na yun sa kanila ngayon, nabasag na yata lahat. Sa trabaho, ano yung pinakamahirap na naranasan? Trabaho, mahirap. Ito, marami yan. Nang lumipat talaga siya dito. Hindi, sa trabaho, yun din, same din. Pag nag-commute ka nun, nag-ano rin ako nun, nag-try ako mag-scooter. Ayun. Oo, umuulan, nag-i-snow. Hindi ka rin pwede tumigil. Buta nasa daan ka eh. Tapos, ano ba? Siyempre, iba yung trabaho ko dati sa Pilipinas. Okay, salad. Kain muna tayo. Okay. Thank you. Because mo na. Thank you. Guys, yung sarap ng kainan namin dito. First time namin dito. First time ko pala. Nag-Canadian Tire. Canadian Tire. Yun din, Canadian Tire. Yun naman, siyempre, warehouse. Sa Canadian Tire ka. Ano ba ang trabaho mo sa Warehouse. warehouse? Tagabuhay. Ano yun? Tired talaga. Canadian Tire. Literal. Pagod ka eh. Pagod. Canadian Tire. Yun yung Canadian Tire talaga. Pagod ka. Biro mo gigising ka ng
3 o'clock hanggang gising na kami. Tapos magbabike ka pa. Oh, Nag-bike pa to eh. Nag-bike pa ako. Nag-bike. Tangina na yung bike, ibabike mo pa yung bridge. Imagine mo nag-bike. Ay na. Pag nadadaanan ko yung bridge na yun, puta, naalala ko to eh. Mataas yun. Mataas yung Paano bridge. pa? Men, ang sabihin mo dito to, nilalakad mo yung bridge. Ang bridge yun. Yung bridge ng ano? Isa kami sa may McDo. Tama. Yung bridge Binabike na yun, men. Kaya niya yun, ha? Pagkalabas ko ng kanto, hahatawin ko na yan. Kasi kailangan meron kang momentum eh. Para pagkarating ko doon sa bridge, kahit pitik-pitik na lang abot na. Bababaan mo yung gear. Ilang buwan mo ginagawa yun? Sadali. Hindi, yung scooter, siguro 3 months. Yung bike 1 month. Yung bike 1 month. Pagkatapos, yun nga, mahirap yung nagbubuhat ka. Kasi hindi naman biro yung binubuhat mo yan. Ito binubuhat mo doon yan. Si Mark, alam din yan. Dahil may Canadian Tire din. Napagod din. Manager yan, kanina. Manager. Ito yung mga binubuhat mo doon, yung mga treadmill. Hindi naman biro. Mabigat. Mabigat. Tapos aircon. Pero yung iba kayang-kaya. Mga furniture. Furniture, oo. Yung washing machine ba na may dryer yung dalawa? Oo. Ngayon, okay na. Hindi, ano pa ba? Hindi, yung Sige. mahirap mo na. Meron din yung ito masabi ko mahirap yung nag-grocery ka. Pag wala ka pa sa sakyan bago. Men, ako nga, nagdadala kami ng maleta eh. Oo, totoo yun. Utangin na kami, hindi. Ito yun, first time na mag-grocery sa Walmart. Utangin na, may dala kang bigas, tapos dala mo yung mga bag. Puta, umuulan. Wala, hindi mo alam kung naiyak ka o sumabay lang yung patak ng loob, yung patak ng ulan. Yun din, totoo lang. Sabi ko, putang ina. Ang taong napunta dito. Oo, di ba? Marami kang maisip. Kulang na lang, tawagin ko to nun eh. Umuulan. Tapos tatakbo ka sa kanto. Eh, medyo malayo na yung kanto sa bus stop. Tapos yun, tayo tatakbo mo yung bigas. Di ba? Tapos pagkarating mo yung bigas, lulutuin na lang, basa na eh. Hindi mo na tutubigan. One time lutuan. Kasi nabasa na eh. Basang-basa yung bigas. Eh, lalo na dito, laging ulan. At least ulan lang yung kalaban natin dito. Oo, totoo naman. Eh, parang ngayon umuulan. At saka alam ko, parang may kwento na nag-part-time ka. Kwento mo nga yung part-time mo na Yung part-time, sinubukan ko rin mag-double. Hindi, actually, yung double job, sinubukan ko. Literal na parehas na na mabigat na trabaho. Yung kitchen ka sa Yung mabigat sa kitchen talaga. Pero mo madaling araw Part-time ka pala dun sa... 1 day lang. 1 day lang. 1 day lang. Part-time nga? Part-time lang. Literal. Kaya, literal. Hindi kasi Part-time, one day makikita mo, part-time. umaga pagod ka, di ba nagbuhat ka. Yung hapon, diretso ko na, nandos yung closing shift. Hindi nagluluto ko ngayon. Putangin na, parang piniprito yung buong katawan mo kasi nasa grill ka eh. Okay naman eh, naano ka naman. Ang ligo lang di tapos mo mag-grill. Ikaw din pala mag-closing na magliligo. Oo, ano talaga siya. Pagod na pagod ka. Thank you. Yan ang nagiging, di ba, sa trabaho natin, yung mga, restaurant, kasi yung mga nagtatrabaho, tulad nun, pagod na sila, kasama pa sa trabaho nila yung paglilinis. Eh, hindi naman talaga nila malilinis na maayos. Kasi pagod na nga. Hindi mo rin masisi, no? Hindi mo masisi. Kaya, laging sanitation issue yung problema. Hey! Ulit pala rin eh. Thank you so much. Hindi baka sila meron silang masabi. Ay, nung pagdating nyo, kwento nyo lang, ano ba yung... Ginger. Yes, ginger. Yeah. Okay, naman. Kasi guys, sabihin ko lang. Si Bo at saka si Mark kasi, dito sila, hindi ko naman sinasabi, dito sila lumaki. Dumating ka dito nung, sige. 17 ako nung dumating ako dito. 17 ka na? 17 years old. Parang Ano na, may bulbul ka na pala. Sa pwede nga, meron eh. Pero yung kapatid ko, yun, bata pa. Hindi, baka mayroon ka ma-share na ano bang pinaka mahirap na experience nyo? Sa akin, yung sa school. Kasi sa Philippines, college na ako eh. Maddox, nag-nursing na ako nun. Tapos pagdating dito, balik ako high school. Anong grade? Grade 12 na ako bumalik. Grade 12 ka dito? Bumalik ako grade 12. Yes, thank you. So, ang pinaka-challenge ko ngayon is yung siyempre sa school, lahat sila English. Yung English barrier, language barrier.
Kasi syempre yung hindi man tayo ganun pakagaling mag-English. Wow. Mahirap makipag-communicate. Nakakapag-communicate, pero iba yung Canadian English eh. Lalo na school yun. Alam nila yung may ano, accent culture ka. shock. So, parang culture shock na. Tawag sa'yo, Fab, fresh off the boat. Ay, oo, masakit yun. Ano? Ano yan? Masakit sa akin yun. The boat. Fresh off the? Boat. Pag sa school kasi, pagka may bagay ka, yun ang tawag sa'yo. Yun ang tawag sa'yo. So, yun ang pinaka-challenge ko. Kaya nung pag-college ko, hindi ako sumama sa mga Pilipino. Sumama ako sa mga iba-ibang lahi. Oo, totoo yun. Puti para ma-practice ko yung practice. English ko. Tapos yung communication. So, yun. Napakahirap naman nun, pre. Yung mga yung ano nila, yung pinakamahirap nila pang mayamang ano yun. Pang mayaman na mahirap na Okay lang yun, okay lang yun. At least nahirapan. Kasi nung dumating kami dito, family kami, tapos nandito pa yung kapatid ni Mama. So, may adjustment. may nag-guide sa Totoo yun. Swerte lang. O si ano naman, si Mark. Ako po 13 years old po ko lang dumating dito. mas bata. Mas bata lang konti ko. May konting bulbul na rin. Oh my God, tumubo na rin po. Nagpatuloy na po ako before ako dumating. Ako yata, hindi pa rin eh. Volcano. Okay, tapos po so grade 9 po ako dito, nag-start. Yan ba yung Like, pinakamahirap mo din? Mahirap yun, grade 9. Grade 9. Ano yung mahirap Kasi doon, yung Mark? yung pag-English po. Adjustment Ayun, yan. adjustment po. Oo. Kasi sa Philippines, pure Tagalog tayo. Tapos dito, kailangan May English subject naman tayo eh. Oo, meron, pero Iba kasi pagka yung marunong street mo na nakakausap. Marunong tayo, pero pagka yung kaklase mo yung bubuling ka. Bagay, kahit naman ako, hanggang ngayon, hirap pa rin. alam ko lang po na word dati, yeah. Kaya sa mga Yes, no. yes, Pero and no. sa family ba? Nag-adjust ba kayo ng... Opo, sa family rin kasi hindi ko naman kilala yung mga pinsan ko. Dito? Oo, dito. Hindi, ano yung naranasan yung hirap naman? Yung naghanap ng apartment, gano'n. Tapos nakikitira kami sa mga auntie, mga tita. Medyo may ano din. Oo. May may maalala mo kaya rin pala. Oo, mahirap yun. May kurot din sa puso. May may kurot. Tumubo na to. Saka yung racial discrimination content. Yes. Kasi Sa school. Sa school naman. Sabi ni Bo, yung pub na word, masakit po yun. Hindi pag sinabihan ka na po. Ano yung B? Fresh off the boat. B-O-A-T? Bangka. Parang Parang kararating mararating nilagay ka ng bangka dito. Okay. Ayun, nakita ko na, nag-gets ko na. Masakit po sa akin yun at sa mga batang dumating dito from Guys, Philippines. word of the day, FOB. FOB. Kaya po sa mga nakikinig at manonood ng vlog na to, Sa mga pupunta. at sa mga pupunta, huwag niyo pong itinggilin ang mga taong sabi ng PAM. Tuloy-tuloy lang. Laban niyo po, tumali kayo sa basketball team para makita nila kung sino totoong PAM. Hindi, yung Canada naman, sabi nga, hindi naman para sa lahat. Hindi na para sa Ay, totoo yun. pero kaya yan. Depende sa tao. Lahat tayo magkakaroon ng experience. Salamat po. Laban ka lang. Tuloy mo lang. O yun, laban lang daw. Guys, laban lang. Walang Ito, laban lang. Ang sarap ng pagkain namin. Maganda na may community. Si Alan naka-diet eh. Medyo...